Sa ating pong panimula sa ating pong Liturgy of the Table, kayo po inaanyayahan ko pong magsipagtayo bilang paggalang sa pagbabasa ng hindi na nagkakamali na salita ng Diyos. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 17, verses 6 to 26. At ang aking pong gagamitin na translation ay ang LSB. At kung nandun na po kayo, John chapter 17, verses 6 to 26. I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world. They were yours, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they have come to know that everything you have given me is from you. For the words which you gave me, I have given to them, and they received them, and truly understood that I came forth from you, and they believed that you sent me. I ask on their behalf. I do not ask on behalf of the world, but of those whom you have given me, for they are yours. And all things that are mine are yours, and yours are mine. I have been glorified in them, and I am no longer in the world, and yet they themselves are in the world. And I come to you, Holy Father, keep them in your name, the name which you have given me, that they may be one, even as we are. While I was with them, I was keeping them in your name, which you have given me, and guarded them, and not one of them perish, but the son of perdition, so that the scripture would be fulfilled. But now I come to you, and these things I speak in the world, so that they may have my joy made full in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I also sent them into the world. For their sake, I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth. I do not ask on behalf of this alone, but for those also who believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. The glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. I in them, and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me, and love them even as you have loved me. Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you, and these have known that you sent me, and I have made your name known to them, and I will make it known, so that the love with which you love me may be in them, and I in them. Maraming salamat sa pagkakabasa ng kanyang mga salita, at kayo po'y makakaupo na. Tayo po'y dumako sa ating pong panandaliang pananalangin. Let's pray. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mga oras pong ito. At salamat, Panginoon, sa mga ordinaryong pamamaraan ng biyaya namin pong natamasa at aming pong matatamasa pa hanggang mamaya. At salamat po, Panginoon, na muli aming pong maririnig ang iyong mga salita. Naway tulungan niyo nawa po kami, na patuloy bigyan niyo nawa po kami ng pangunawa, at naway patuloy po itong maging kagalakan sa amin na marinig muli ang tinig, Panginoon, ng aming Kristong Hari. Salamat po, at ikaw lamang ang maitaas, sa pangalan niyo lang po, Panginoong Jesus. Amen at amen. At sa ating pong panimula sa pag-aaral po natin sa Liturgy of the Table, tayo po ay dadako doon sa paragraph 8. At kung ating mababalikan, tayo po ngayon ay nasa series ng 1689, Baptist Confession of Faith. Chapter 8, mapatungkol doon sa Christ, the Mediator, or si Kristo bilang tagapamagitan. And last Sunday, diniscuss sa atin ni Deacon Salm yung patungkol kay Kristo, na siya ay hindi lamang truly man, but He is also truly God. Very Deus and very Homo. At yun yung kino-confess natin as Reformed Baptist, or as part of the Christendom, or yung confession din ng mga naunang mananampalataya patungkol kay Kristo.
At sa pag-aaralan po natin, sa paragraph 8, allow me to read kung ano po yung nilalaman nito. To all those from whom Christ has obtained eternal redemption, He does certainly and effectually apply and communicate the same, making intercession for them, uniting them to Himself by His Spirit, revealing to them in and by His Word the mystery of salvation, persuading them to believe and obey, governing their hearts by His Word and Spirit, and overcoming all their enemies by His almighty power and wisdom in such manner and ways as are most consonant to His wonderful and unsearchable dispensation, and all of free and absolute grace without any condition foreseen in them to procure it. So, sa paragraph 8 ng ating Confession of Faith, chapter 8, paragraph 8, dito naman po natin tatalakayin yung application ng redemption ng ating Panginoong Jesucristo. Last time din, ito rin yung naging preaching ni Deacon Ed, yung once for all na sacrifice na ating Panginoong Jesucristo, that even the old covenant saints ay damay doon or retroactive yung effect ng death ng ating Panginoong Jesucristo. And now, sa pag-aaralan po natin na yung application na nung lahat or nung pinrocure ng death ng Panginoong Jesucristo. And yung mga katotohanang nakasaad sa ating Confession of Faith ay siya rin mga katotohanan na makikita natin sa ating binasang talata. Bagamat sa John chapter 17, yun pa lang yung time ng impending na crucifixion or kumaga prior ng crucifixion ng Panginoon. Pero I believe yung idea doon pa lang sa John chapter 17 ay ganun din yung idea na patuloy yung pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, yung patuloy ng intercession niya. At ito rin ang patuloy na nagbigay ng comfort doon sa recipient ng letter, and even then hopefully naway sa atin din. At mula dito sa mismong panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, makikita natin dito kung paano niya isinagawa ang kanyang gawain bilang ating dakilang punong pari o punong saserdote. At sa hapon pong ito, ang magiging mensahe lamang po ng ating pag-aaral na sa persona at mga gawa ng Panginoong Jesucristo, lalo na sa kanyang patuloy na pamamagitan para sa atin, doon lamang natin masusumpungan ang tunay na kagalakan, kapahingahan at kalakasan sa ating paglakad sa Kristiyanong pamumuhay. Tanging kay Kristo lamang sa kanyang persona at sa kanyang mga natapos na gawa, partikular doon sa kanyang patuloy na intercession sa atin, doon lamang natin matatagpuan or doon lamang natin masusumpungan ang tunay na kagalakan, kapahingahan at kalakasan sa ating paglakad sa ating Kristiyanong pamumuhay. And going back po doon, dahil maganda i-unpack natin yung sa John chapter 17. Dahil sa John chapter 17, if you will notice doon sa inyong scripture, kung naman yung scripture na inyong ginagamit, anumang translation man yan, ang usually na ginagamit nila doon sa section or yung head title, tinatawag nila itong High Priestly Prayer. Dahil sa nilalaman nito patungkol sa pagiging tagapamagitan ni Kristo. Bagamat yung High Priestly Prayer hindi na mention doon sa bawat verses ng John chapter 17, pero yung nilalaman nun, ayun yung function ng pagiging isang punong pari. At meron din iba na mga, sabihin natin mga kapatid natin sa pananampalataya, na iba ang kanilang nagiging pagtingin dito. They continue yung idea sa John chapter 13 to 16. Dahil sa John chapter 13 to 16, doon nakalagay yung farewell discourse ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples. And for them, they view it na climax, yung John chapter 17, nung farewell discourse ng chapter 13 to 16. Pero I believe, dito sa pag-aaralan po natin sa chapter 17, I believe na ang appropriate or yung
tama doon sa pinaka-heading nun ay yung mapatungkol sa pagiging punong pari ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang pananalangin or panalangin. While hindi ko po sinasabi na mali yun, yung perhaps yung idea nila na farewell prayer, but then I believe mas mainam na gamitin yung sa John chapter 17 na ito ay high priestly prayer ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito, mas malinaw na ipinapakita ang layunin at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang ito, I believe, pagpapakita rin ito na hindi lamang ito prayer ng isang guro dahil we know that that our Lord Jesus Christ was a rabbi to His disciples. So hindi lang ito basta prayer lamang ng ating Panginoon, kundi ito ay pagpapakita ng yung affection niya sa kanyang mga disciples along with yung mga mananampalataya sa hinaharap. At pagpapakita rin ito na ang panalangin ng Panginoong Jesucristo na siya lamang ang tanging tagapamagitan natin sa ating Diyos o sa paglapit natin patuloy sa trono ng biyaya ng ating Diyos. At sa ating pag-aaral po sa John chapter 17, dito natin makita yung idea din kung para kanino ba ito nanalangin ang ating Panginoong Jesucristo, ano yung nilalaman ng prayer niya at bakit siya nanalangin. Para kanino yung prayer ng ating Panginoong Jesus? Ano yung nilalaman yung high priestly prayer niya? At ganoon na rin bakit siya nanalangin. Because before we proceed to understand that we will have two main points lamang po. But before that, I think it is important for us to briefly look yung John chapter 17 verses 1 to 5. Because yung opening ng John chapter 17, it establishes the context of the prayer of Christ. Because here, Jesus declares that the hour has come. Notice the sudden shift doon po sa Gospel of John. Kung nabasa niyo na po yung Gospel of John, especially sa chapter 2 hanggang chapter 8, laging paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo that the hour has not yet come. Hindi pa ito yung tamang oras. Pero after nung chapter 12 hanggang dito sa chapter 17, sinabi na ng ating Panginoon that He declares that the hour has come. The hour of His impending arrest, suffering, crucifixion, as well as His resurrection and exaltation. Dito na natin makita yung kanyang pagpapaalam sa mga disciples that kahit man ako'y lilisan sa mundong ito, huwag kayong mabahala dahil napagtagumpayan ko na ang mundong ito sa John chapter 16 verses 33 at yung idea din ng suffering na tatamasa or suffering na yung suffering nating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And in here in this passage, He also reminds us that the Father has given Him authority over all flesh. And repeated din ito sa John chapter 5, particularly to give eternal life to those whom the Father has given Him. And this eternal life na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang panalangin, ay hindi ito yung idea ng eternal life na pupunta ako sa heaven, tatakasan ko yung impyerno and all, but pinakita doon ng Panginoong Jesucristo na yung eternal life na binabanggit doon ay yung ever-deepening knowledge or yung patuloy na communion ng isang taong tinubos ni Kristo. Yung patuloy na communion ng isang taong yun sa ating Trinidad na Diyos. At yun din yung kaninang narinig natin sa preaching in complement sa Liturgy of the Word at ganoon din sa Sunday School. Yung idea ng pakikipisan natin sa ating Diyos or yung fellowship sa Trinidad na Diyos.
And I believe this is significant as we study or as we unpack yung verse 6, because we will repeatedly encounter the phrase, those whom you have given me. John is not introducing a new idea in verse 6. Rather, he continues the same theme already established in verses 1 to 5. Sa verse 2, those whom you have given him. Sino ba yung you na binabanggit doon? Ang Ama. At yung him ay ang ating Panginoong Jesus. And doon sa verses 6 to 26, ilang beses inulit yung those whom you have given me. And so, sa pag-aaralan po natin sa pagiging yung intercession ng ating Panginoon, it is appropriate, or we must first understand the people for whom He intercedes and the mission for which the Father sent Him. And sa outline lamang po ng ating pag-aaralan for this Liturgy of the Table ay dalawa lamang, yung object ng intercession ng ating Panginoong Yesus, at pangalawa, yung assurance ng intercession ng ating Panginoon. So the object of Christ's intercession and the assurance of Christ's intercession. And as I've already said, one thing that we will repeatedly notice sa John chapter 17, that those whom you have given me, in verse 6, the men whom you gave me, verse 9, those whom you have given me, or kung ang ginagamit niyo po ngayon ay King James, perhaps dun sa sa verse 11, nakalagay din dun, those whom you have given me. Pero sa mga modern translations, iba, in which your name, the name that you have given me, parang ganun yung dun sa verses 11. But kahit man ganun, still, ang point, ilang beses inulit yung idea na to, na those whom you have given him. And di ba, isa po sa mga katangian ng Scripture, especially sa Old Testament, kapag binaririnig tayo na ilang beses inuulit yung mga salitang yon, sa Isaiah 6, Holy, 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 yung confession ni Isaiah, and this is also true sa New Testament. Yung idea na paulit-ulit na nire-repeat yung pwedeng words or pwede rin yung mga phrases, at ito ay nagbibigay ng somehow sa atin ng signal na merong importansya. Bakit inuulit to ng ating Panginoon? Bakit to inulit doon sa kanyang prayer? And so we should pay careful attention to this repeated refrain. Those whom you have given me. Those whom you have given me. And I believe that in this chapter 17, yung repeatedly na those whom you have given me, it primarily pertains to His disciples, and by extension, yung verses 20 to 26, to all believers. So, yung kanyang mga disipulo at yung mga susunod na mga mananampalataya. At kung makikita nyo doon sa idea na yun, na yung mga susunod na mananampalataya na yun, ay hindi yun yung parang idea ng iba. Siguro mga kapatid natin sa pananampalataya, when they view yung election, na nag-foreseen ang Diyos, tumingin sa hinaharap, kaya niya pinili yung taong yun. But here, sa John chapter 17, hindi yun yung makikita natin. Dahil doon sa paulit-ulit na binabanggit ni Jesus, those whom you have given me, yung Father, yung nagbigay sa anak. Hindi siya bumase doon sa idea ng pagtingin sa hinaharap, because yun din ang kabuuan or yun din ng tema ng salita ng Diyos, especially sa Ephesians chapter 1, verses 3 to 11, and even then sa ibang mga passages, na ang Ama ang pumili at ibinigay niya ito sa kanyang anak. And since ito ay panalangin ng ating Panginoong Hesus bilang ating dakilang punong pari, or the great high priest,
makikita rin natin yung idea rin ng typological nature ng passage na ito if we will go back doon sa Old Covenant. Because notice, doon sa Exodus chapter 28 to 29, Aaron shall carry the names of the sons of Israel in the breastpiece of judgment over his heart when he comes into the holy place for a remembrance before Yahweh continually. So, notice, sino ang dinadala at ipinapakita ng punong pari sa harapan ng Diyos doon sa tabernakulo, doon sa templo? Ano yung nakalagay doon sa Exodus 28 to 29? Ang bayan ng Israel. At kung titignan din natin sa John chapter 17, makikita rin natin ang parehong katotohanan, ngunit sa mas dakilang paraan. Sapagkat kung sa lumang tipan, ang pamamagitan ng punong pari ay ceremonial, kay Kristo naman, ay makikita natin ang tunay at ganap na katuparan nito, na siya, ang dakilang punong pari na namamagitan, hindi para sa buong hindi para sa buong sangkatauhan ng walang pagtatangi, kundi para sa mga ibinigay lamang sa kanya ng Ama. So we believe as Reformed dun sa idea ng particular redemption. And this is the theme from Old to New Testament. And that's why Christ said this, that I have manifested your name. I made your name known to these men whom you gave me out of the world, for they were yours, and you gave them to me, and they have kept your word pertaining to the disciples. Now they have come to know that everything you have given me is from you. For the words which you gave me, I have given to them, and they received them, and truly understood that I came forth from you, and they believe that you sent me. And sa verse 9, I ask on their behalf, these disciples, I do not ask on behalf of the world, but of those whom you have given me, for they are yours, and all things that are mine are yours, and yours are mine, and I have been glorified in them. And sa passage na ito, just take a moment to, yung idea na I have those whom you have given me. Yung particular na affection ng ating Panginoon, yung sa specific na tao na ito, sa mga disciples, or as we continue later sa John chapter 17 to 20 to 26, tayo na kanyang ibinigay, or yung ang ating Ama na ibinigay tayo doon sa ating Panginoong Yesus upang ipanalangin at patuloy na ipinapanalangin ng ating Panginoon. May yung truth na yun give you all the more comfort kahit doon pa lamang sa idea na patuloy or ipinalangin ka na ni Kristo at patuloy yung kanya pang intercession sa'yo. And all these things, especially sa John, sa Gospel of John, yung team na yon, ilang beses niyang inulit. Ito yung pagpapatuloy lamang ng punto ni Apostle John, or pagbibigay diin niya sa kanyang mga sinulatan, even tayo, na meron tayong dakilang punong pari na patuloy na tayo ipinanalangin at patuloy na ipinapanalangin. Kaya ang panalangin ni Kristo, again, hindi ito para sa lahat ng tao nang walang pagtatangi, kundi para sa mga taong ibinigay lamang sa Kanya ng Ama. And yung idea ng prayer ng ating Panginoon, na this is prayer specific only to this group of people. And so, we ought to imitate Christ in our lives, and I believe that one tangible expression of this
is to pray for all people indiscriminately, that they may come to know the feet of our King and Savior, Jesus Christ. Because after all, we are in no way capable of determining who are the elect and who are the non-elect. But Christ Himself, alam niya kung sino. But tayo, since we do not know sino yung elect na as we proclaim the gospel of Christ, and so we proclaim to all sinners so that they may come to know ang ating Panginoon. Because in John chapter 10, di ba yung illustration ng ating Panginoon sa shepherd and sheep, those sheep who nakakarinig ng voice ng shepherd, ay yung sheep ay lalapit doon sa tawag or yung tinig ng shepherd na yon. And that is also true whenever we proclaim the gospel of Christ. Yung sheep na yon ay lalapit doon sa tinig o sa proklamasyon ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And so, as for us, we only live accordingly to what God has revealed in His Word. Therefore, we are called to pray for all people, proclaim the gospel to all without distinction, and trust that God will effectually call His people to Himself. And I believe this is one of the beauties of our doctrine of salvation, or the biblical view of doctrine of salvation, that our view is not that Christ merely made salvation possible and then left us, and then left its success to the response of sinners. Rather, Christ truly and effectually saved His people. His saving work is decisive and certain. Hindi lang just to make salvation possible, kundi may comfort na certain yun and decisive yung saving work ng ating Panginoon. And as we view it, especially in our own household, yung mga kapamilya natin nung wala pa kay Christ, and even then, kanina sa prayer meeting natin, naririnig natin yung mga prayer requests ng mga kapatid natin, yung mga gusto nilang makakilala. Maybe as part of this church, or being brothers and sisters in Christ. Maybe also pray for them, for their family to be saved. Pwedeng sa pamilya man, or nanay, tatay, kapatid, si lolo, si lola, or perhaps even then yung mga unbelieving friends natin. So, naway, patuloy na itong idea ng prayer ng ating Panginoong Hesukristo ay patuloy ito ay magkaroon or lumapat sa ating pamumuhay or sa ating buhay. Dahil may katiyakan sa kaligtasan ng ating Panginoon. At itong kaligtasan na ito ay matatagpuan lamang sa Kanya, sa ating Panginoong Yesus, sa Ebanghelyo na ating pinoproklama. So, yun po yung idea doon sa object. Again, ang object, tayo, ng mga mananampalataya, tayo yung object ng kanyang prayer. And sa sumunod naman po, na kung ang unang punto ay sinagot ang tanong naman na para kanino namamagitan si Kristo, ang ikalawang tanong naman na yun ang katiyakan ng mga taong yun, or ng mga ipinanalangin ng ating Panginoong Jesus. And in Hebrews chapter 7, verse 25, believe answers this question, that Christ is able to save to the uttermost, since He always lived to make intercession for them. Because Christ always lives to make intercession for them, He is also able to save them to the uttermost. And ito rin, yung makikita natin po doon sa, especially sa verses 11 hanggang 26 sa John chapter 17. At sa John chapter 17, verses 11, verse 11, verse 12, verse 15, notice, sinabi doon ng ating Panginoon naman, and I am no longer in the world, and yet they themselves are in the world. And I come to you, Holy Father, keep them in your name,
the name which you have given me, that they may be one, even as we are. Sa 12, while I was with them, I was keeping them in your name, which you have given me, and I guarded them, and not one of them perished, but the son of perdition, so that the scripture would be fulfilled. Verse 15, I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. Notice again, yung repeated words na pinabanggit ng ating Panginoon. Kung kanina is in those whom you have given me, yung object ng prayer ng ating Panginoon, ngayon naman ang inulit niya, yung idea naman ng keep them. Keep them in your name. And hindi ito aksidente na paulit-ulit binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat alam niya na nalalapit na ang oras ng kanyang paglisan. Doon sa passage na yon, bagamat kasama pa niya ang kanyang mga disciples or disipulo, nagsasalita na siya na natiyak ang kanyang pagbabalik sa Ama. Kaya ang nilalaman ng kanyang panalangin doon sa 11, 12, and 15, Father, keep them. Keep them in your name. And yung pag-keep din ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples, that I was keeping them in your name during His earthly ministry. And then I guarded them. And then keep them from the evil one. So, habang kasama niya sila, ito ay pinakita na ni Jesus yung kanyang pag-iingat sa kanyang mga disciples. Kaya niya sinabi yung kakatagar, yung idea na yon, keeping them and guarded them. And I believe, hindi lamang sinabi ni Jesus ito na ingatan niya sila. Hindi, sinabi niya rin binantayan niya sila at ipinapakita nito na ang pangangalaga ni Kristo sa kanyang mga disipulo ay hindi lamang pangkalahatan, kundi aktibo. Ngunit ngayong malapit na siyang bumalik sa Ama, ipinagkakatiwala niya sila sa Ama upang patuloy silang ingatan. Yung repetition doon po ng salita ni Kristo, yung idea doon na keep them, pagpapakita yon yung continual intercession o yung preservation ng ating Panginoon. Pero meron po kasing doon, especially if you're able to read yung Greek, meron pong idea doon, yung sa guarded them, na may naiba na word doon, hindi same na ginamit, nag-iba yung word. At ang in-emphasize doon yung guarded, yung pag-translate is, I guarded them or I watched over them. Pagpapakita na hindi lamang pinreserba ng ating Panginoon ang kanyang mga disipulo, and even tayo, hindi lamang tayo pinreserve, but He also protected us. That is His prayer, that keep them from the evil one. Protect them, or yung prayer na ay yung preservation, and then yung continual na protection sa kanyang mga pinili. And so, I believe that this is a beautiful and comforting truth that even before His impending crucifixion on the cross, Christ was already praying for the preservation of His people. At hindi lamang ito para sa Kanya, kundi para sa atin din in verse 20. At yung paulit-ulit na pananalangin niya na keep them, ay pagpapakita ng lalim at lawak ng Kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi kayang sukatin ng kahit na sino man. At yung idea rin na patuloy na pangangalaga niya. Patuloy na pangangalaga para sa mga mananampalataya. I do not ask on behalf of this alone, but for those also who believe in me through their word. And this is in no way merely just a theological truth that we affirm. Okay, tayong object ng prayer ni Christ, iningatan niya tayo, pinreserve niya tayo. Hindi lamang ito basta abstract na idea, but it is concrete. It is a beautiful comfort sa bawat isa sa atin that the one who prayed for you and who continually prays for you is none other than the God incarnate, our Lord Jesus Christ. And so have comfort
doon sa truth na yun, na ang nanalangin para sa iyo ay hindi lamang basta tao, hindi lamang basta Diyos, kundi Diyos at tao, ang tunay na mediator ng Diyos at tao, ang ating Panginoong Hesukristo lamang. And as we continue to unpack in John chapter 17, after niyang ipinalangin yung preservation naman ng kanyang mga disciples and even us, pinakita niya naman doon yung idea rin nung sanctification or yung panginging banal o yung pagpapabanal sa atin. In John chapter 17, verses 17 to 19, sabi doon that sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I also sent them into the world. For their sake, I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth. And I believe yung word na binabanggit dito, theologically, is yung scripture o yung salita ng ating Panginoon, that scripture is the instrumental means for maturity in the faith. Tanging ang salita lamang ng ating Panginoon or ang Biblia lamang ang instrumento or ating pundasyon sa ating paglago sa ating Kristiyanong pamumuhay. It is through His Word that Christ continually sanctifies us, strengthens our faith, and conforms us more and more to His likeness. And kagaya nung paulit-ulit na binabanggit kanina sa Liturgy of the Word, yung nearness or yung desire natin patuloy kay Kristo, in separation doon sa sin, and then yung idea sa Sunday School na communion with God, yung coram Deo, na yung pinropose ni Matthew Henry na start your day with the Lord, spend your day with the Lord, and end your day with the Lord. I believe yung scripture na yun, while we publicly study or we publicly meditate His Word as a church, pero pinakita rin doon, di ba, yung idea, yung private devotion, yung family worship, na lahat ng yun ay instrumento na ginagamit ng ating Panginoon upang tayo ay banalin at upang tayo ay maging kawangis niya. Tangi ang salita lamang ng ating Panginoong Heso Kristo. And in verse 19, the ground of our sanctification, I believe, pinapakita doon, has never been ourselves. It has always been Christ. Hindi ibig sabihin na naging mas banal si Kristo, kasi sinabi niya po doon sa verse 19, that for their sake, I sanctify myself or I consecrate myself, that they themselves also may be sanctified in truth. Hindi ibig sabihin po noon na naging mas banal si Kristo nang sabihin niya yon, kundi siya na ang banal na Diyos. Ang ibig sabihin lamang po nito ay ang kusang loob niyang inilaan ang kanyang sarili upang tuparin ang layunin ng Ama sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So before we could ever be sanctified, Christ first consecrated Himself unto His sacrificial death for our sake. And yun din yung idea sa Old Testament, consecrate yung inaalay na offering, and ganun din yung ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. At yun ay mas dakila sa New Covenant. Dahil sa New Covenant, kung sa Old Covenant, mga animals lang ang sinasacrifice at taon-taon, na pag-aaral natin sa Hebrews, sa series ni Brother Ezek, na taon-taon, pumapasok yung mga punong pari doon sa tabernakulo ng templo para lamang ialay yung mga animal sacrifices. Pero sa New Covenant, once and for all, inalay ng ating Panginoong Jesucristo. At siya ay patuloy na namamagitan para sa atin. At having lahat ng katotohanan na ito, na namamagitan si Kristo, meron siyang particular people na nasa kanyang isip, na patuloy niyang, na kanyang ipinanalangin at patuloy na ipinapanalangin. I believe, mga kapatid, na in relation to us, kahit anumang kapaguran mo sa buhay, siguro, sabihin natin sa trabaho, burnout, if ever, sa mga businesses and all, and
Kung meron mang problema sa loob ng pamilya, kapaguran sa pag-aaral, anumang kapaguran ang meron, lagi mong tignan ang ating punong pari na si Kristo. Siya ang sandigan at matibay mong bato. Sapagkat ang ating pag-asa ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang minsanang ginawa, ang ginawang sakripisyo sa krus, kundi maging sa kanyang patuloy na gawain para sa atin. Hindi lamang natatapos ang kanyang pagiging punong pari nang siya ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo, kundi siya rin ang patuloy na namamagitan para sa iyo sa harapan ng Ama. At iyan ang dahilan kung bakit ka nagpapatuloy sa iyong paglakad bilang isang mananampalataya. Sapagkat ang iyong katiyakan ay hindi nakasalalay sa iyong sarili, lakas o mga gawa or good works, kundi sa patuloy na pamamagitan lamang ni Kristo. So yung preservation, yung sanctification, si Kristo ang banal na Espiritu ang patuloy na kumikilos sa ating buhay, ini-enable tayo sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya dahil kung tutusin ay hindi natin kayang tumindig sa ating sarili lamang sa ating paglakad sa Kristiyanong pamumuhay or sa ating sanctification. Maging silbing paalala na ang kalakasan na meron ka, yung kagalakan na meron ka sa paglakad mo sa Kristiyanong pamumuhay at yung tunay na kapahingahan mo ay doon nakaangkla kay Kristo lamang. And look, just to look yung kay Peter, because we know yung nangyari kay Peter sa life niya. In John chapter 6, after Jesus preached about himself as the bread of life, or yung dugo na inumin, or yung sabi niya katawan na kakainin, alam natin that many of his disciples or many audience doon sa time na yon ay tumalikod, umalis after nilang marinig yung katuruan na itinuro ng ating Panginoon. And then Jesus asked the 12, "Do you also want to go away?" And sino yung sumagot doon sa tanong ng ating Panginoon? Si Peter. Sabi doon ni Peter that, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." And what a beautiful confession na ginawa ni Peter, na sa'yo lamang namin matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Yet, the very same Peter who confessed Christ in John 6 was also the same Peter who denied him 3 times. If Peter's perseverance had rested upon his own strength, he would have utterly fallen. But look at Luke chapter 22, verses 31 to 32. That even before Peter denied him, Christ had already prayed for him. In Luke 22, verses 31 to 32, "Simon, Simon, behold, Satan has demanded to sift all of you like wheat, but I have prayed earnestly for you, that your faith may not fail, and you, once you have returned, strengthen your brothers." Yung perseverance, yung paglakad ni Pedro, na kahit man dininay niya si Kristo, pinaalala ni Christ sa kanya na I have prayed earnestly for you. Even though dininay mo ako, yet ipinanalangin kita. So what preserved Peter was not the strength of his confession, but the faithfulness of Christ's intercession. Peter stumbled greatly, yet he did not finally fall because Christ had already prayed for him. And that same Christ who interceded for Peter is the very same Christ who continually intercedes for us. Yung nanalangin para kay Pedro, yun din yung nananalangin para sa'yo. Sa iyong paglakad sa Kristiyanong pamumuhay. And while preparing this
sermon, naalala ko lamang po dito isang quote galing kay Robert Murray McCheyne. I think familiar na tayo doon, familiar yung iba doon, na sinabi ni Robert Murray McCheyne that if I could hear Christ praying for me in the next room, I would not fear a million enemies, yet distance makes no difference. He is praying for me. And I believe that's a wonderful and comforting truth na marinig, yung distance makes no difference. Nananalangin si Kristo para sa'yo. Tiyak yung kanyang pananalangin. And di ba, he who began a good work, he is able to finish it in Philippians 1 or in the book of Philippians. Patuloy na pagpapanalangin ni Kristo naway maging comfort iyon sa iyo. And just to see, ano ba yung bunga? Where do we see the fruits of Christ's intercession? And I believe one of its clearest expressions is found in our local church. That for in the local church, we begin to see the very things Christ prayed for, na yung mga katabi mo sa upuan, yun yung ipinanalangin ni Kristo. We see each one of us being sanctified by the truth, sa pakikinig ng salita ng Diyos, kanina sa prayer meeting, at ganoon na rin mamaya sa magiging sa Lord's table. We see the unity for which Christ repeatedly prayed, and we experience our communion with one another because we first have communion with the triune God. Ibinalik ulit ni Kristo yung pakikipisan natin sa ating Diyos. And I believe that the repeated expressions that I and them, you and me, that they may be one, serve as a reminder that Christ's intercession is not merely preserving isolated individuals, tayo, bawat isa, but rather it is a forming community who live in fellowship with God and with one another. It is communal. Kumbaga, hindi detach yung ating pamumuhay bilang individual na Kristiyano sa ating buhay sa iglesia. Ito ay laging intertwined. Hindi dapat paghiwalayin itong katotohanan na ito. And the fact that you are here should give you even greater comfort dahil sa pagiging hindi mo tapat kay Kristo sa mga nagdaang araw. Lumabag ka sa banal niyang kautusan, nahulog ka sa kasalanan, sa temptation. Ang patuloy na pamamagitan ni Kristo lamang ang nagdala sa iyo sa islang ito ng kapahingahan kasama ang iyong mga kapatid sa pananampalataya. Tanging si Kristo lamang rason kung bakit tayo ngayon ay nandito sa Lord's Day na ito. Hindi dahil sa ating mga lakas, kundi dahil lamang kay Kristo sa kanyang patuloy na pagpapanalangin sa atin. And so, for sin to mortify, may we mortify yung self-reliance, yung pakabig sa sarili, yung incurvatus in se. Because left to ourselves, we cannot preserve ourselves, sanctify ourselves, or keep ourselves faithful to the end. Wala tayong capacity to do that. Na sa ating mga lakas lamang, our confidence must never rest on our own strength, but in Christ, our great high priest who continually intercedes for us before the Father. Tanging kay Kristo lamang natin matatagpuan itong mga katotohanan na ito. And so tignan mo patuloy ng ating Panginoong Jesucristo. Behold, tignan mo yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kaningningan at kanyang kasakdalan. Na siya lamang ang rason o siya lamang ang dahilan ng lahat ng ito. Tayo na nagkakatipon sa Reformed Baptist Church of Malabon or sa ating iglesia. And so, our assurance as our later, as we will sing in our response hymn, naway isavor natin yung every line ng He will hold me fast, because our assurance
as we sing yung kantang yun, our assurance does not rest on the strength of our grip on Christ. Magbigay nawa ng comfort yung katotohanan na yun, that our strength does not rest on the strength of our grip on Christ, but on Christ's unceasing grip on us through His continual intercession. Ang pagkakahawak sa atin ng ating Panginoon, o yung patuloy niya ng pagpapanalangin sa atin, doon lamang natin matatagpuan yung assurance or yung katiyakan. And babalik lang po ako doon sa naging message ko kanina, na tanging kay Kristo lamang sa kanyang persona, sa kanyang mga gawa, lalo na partikular sa kanyang pamamagitan para sa atin, doon lamang natin masusumpungan ang tunay na kagalakan, kapahingahan at kalakasan sa ating paglakad sa Kristiyanong pamumuhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y labis na nagpupuri sa iyong harapan. Dinadakila ka, Panginoon, sa iyong mga natapos na gawa at sa iyong patuloy, Panginoon, na pagpapanalangin sa amin. Naway tulungan niyo nawa po kami na sa amin pong narinig ngayon, even kanina pang umaga, naway bitbitin namin po ito sa mga susunod na araw. And as we anticipate again another Lord's Day, na marinig po muli ang iyong tinig kasama ang mga kapatid namin, Panginoon, sa pananampalataya. Ikaw lamang, Panginoon, ng maluwalhati. Ikaw lamang ang maitas sa kongregasyon ng Reformed Baptist Church of Malabon. Sa pangalan niyo lamang po, Panginoong Yesus. Amen at amen.